Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Haba! At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, wag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ano ba ang tingin ninyo doon sa House Resolution na ipinasa na ngayon po ay sinasabi na dapat makapagtulungan na sa ICC? Yan, balentong naman po yan. Ito po, ito nga po naguguluhan na ako. Si Secretary Remulla na talagang super friendship ko. Ang sabi dati, aarestuin ko kayo, mga investigador ng ICC pag kayo pumasok dito sa Pilipinas. Tuloy-tuloy po yan. And then, nangyari yung tabaluslos. Alam naman natin, very close sila ni Speaker. Biglang, pag-aaralan natin kung tayo ay makipagtulungan. Abay, malaking pagbabago yun doon sa aarestuin ko kayo for usurpation of authority. Ngayon, pag-aaralan. Maya-maya, lilinawin ko kung tayo ibabalik sa membership ng ICC. Bakit? Nagbago bang presidente? Ang aking bilang dito nga, pinatugtog natin, di ba? No, tatlo yun, attorney. Iba-iba no? Beses, nagsalita ng presidente na goodbye ICC. So, hindi ko alam kung saan nangyayari, saan gagaling yung babalik ba tayo ng ICC. Siguro nga, kasi ito yung resolution. At ito naman aking sinabi na tinanggi ni Speaker, na ito yung hudyat, ito yung magiging cover para ang Department of Justice, pagkaroon ng basihan, hawak nila yung power of the purse. Baka mamaya, gawin nila yung ginawa nila kay Vice President. Biro mo, Vice President, tinanggalan ng budget. Sino pa kami dito sa Department of Justice? So parang hindi po pwede baliwalin. Although mga kaibigan, dahil dalawa yung kapulungan natin ng Kongreso, dapat pareho silang pasa ng resolution para maging concurrent resolution yan. Pero po pwede rin naman yun na sinabi na po yan ng ating Justice na miski wala pong concurrence ang Senado, that is the sense of the House na hindi mo po pwedeng baliwalain dahil sila nga po ang nagpapasa ng budget. Pero mabuti na lang matapos niyang sabihin na makikipag-ugnayan ako ngayong araw nito ngayon ang sabi niya ngayong makikipag-ugnayan araw nito kay Executive Secretary kung talaga bang tayo ay babalik sa membership natin sa ICC, ngayon sinasabi niya hindi na dapat makipagtulungan. Alam nila ang posisyon ng Presidente, ganyan din naman ang posisyon ng Secretary of Justice. Anong gagawin nila kung gusto nilang pabaliktarin? Mag-apply ng pressure sa panahon na hindi pa po tapos ang budget tinatalakay pa po sa Senado yan. Alam niyo po, katotohanan, dahil ang pinaka-importanting trabaho ng Kamara ay ang budget, habang hindi pa tapos ang budget, lahat ng ahensya, baw pa rin yan sa Kamara. Kaya ngayon hinain yan, resolution na yan, para magkaroon ng dahilan yung Secretary of Justice na bumaliktad sa mga nauna niyang sinabi. Hindi ko lang alam kung kasapi talaga si Secretary Remulla sa script na yan, pero sa mga binabanggit niya, binibigyan niya talaga ng importansya yung mga resolution na hindi pa naman naipapasa. At miski ipasa naman yan, wala namang bisa yan dahil kinakailangan mapasa pa rin ng Senado. Pero that is the sense of the House, na sa panahon ng budget, hindi mo po pwedeng mabaliwala. So anong sumatotal niyan? Gusto talaga ng liderato. At siyempre, alam naman natin, galing po ako dyan sa House. Wala pong demokrasya dyan. What the Speaker says goes. Ganyan po talaga, lalo na sa parang power talaga yung boses ng Speaker. Kung ano yung sasabihin niya is yun ang masusunod. So kayang-kaya niya talagang makontrol yung buong Kamara kung tutuusin. Parang ganun ba yun? Parang makapangyarihan talaga siya, no? Kaya pala ganyan na nangyayari ngayon, no? At swerte kung pabor sa'yo lahat ng mga kasama mo. Ng budget na lahat ng mga congressman nakaganyan, penge, project. O, di ba? So, ang iniisip ko, kabahagi pa rin ito ng politika. Kung hindi nila po pwedeng masuway ang presidente na wag i-impeach si Sara Duterte, di gawin natin sa pamamagitan ng ICC. Bakit? Hindi lang pa naman po si dating Presidente Rodrigo Duterte ang di umano pinaimbestigahan ng mga CPP-NPA sa ICC. Kasama na rin po si Vice President Sara dahil mga panahon na iniimbestiga ng ICC mga pangyayari sa Davao, mayor po si Sara Duterte. Kita mo, no? Talagang sila lang talaga ang tinututukan sa Kamara. Lahat-lahat. No? Talagang yung tinik parang isang malaking tinik sila no? Na dapat matanggal para maging maayos ang daloy. Matinik tapos daloy. Diba? Wala nang ibang tinututukan kasi siya talaga ang pinakamainit na pwedeng tumakbo.
no, sa 2028 si VP Sara. Pero nagbitaw si FPRRD na kung sakasakaling ma-impeach o may kay VP Sara, pababa siya o ano man, is tatakbo si FPRRD uli. At syempre, maraming pumapabor, marami din namang against, 'di ba? Alam naman natin is may edad na din si FPRRD. Kung saan sinasabi nga ng FPRRD, kung wala pa siyang dementia, sabi niya sa interview sa kanya ni Pastor Kibuloy, no, is talagang tatakbo pa siya, no? Pero sa tingin ko is kayang-kaya ni VP Sara malagpasan lahat ng mga nangyayari sa kanya. 'Di ba? Kasi wala din namang mangyayari dyan kahit ibaba nila ng ibabayan. Na kumbaga napanood na natin yan eh. Kumbaga ang style ng dilaw is ginagamit ngayon, no? Para magkaroon talaga ng batik si VP Sara. So si FPRRD yung nirereklamo noon sa ICC, so idinadamay na rito bigla si VP Inday Sara, samantalang dati hindi, di ba? Ngayon lang talaga siya dinadawit. So kung hindi siya ma-impeach dito, kung hindi siya ma-impeach dito, is yan ang gagamitin naman nila, no? Para mahila si VP Sara pababa. Ganun yun eh. So kung hindi makuha sa impeachment, pa-warrant of arrest mo yan at pa-operate mo, padala mo, pakulong mo sa dahig. Now, dininay ni Speaker. Okay. Ayun. Mabuti yan, denial na yan. Pero tignan nyo, ang sabi niya, that is not accurate. What is not accurate? Na nais ma-impluensyahan at mapabaliktad ng Kamara sa kanyang liderato, sa ilalim ng kanyang liderato, ang naging pahayag ng Secretary of Justice na paa-aresto niya kapag pumasok sa Pilipinas mga investigador ng ICC. What is not accurate with that? Nandiyan na po ang binitawang salita ni DOJ. Tatanungin niya kung magbabago ng status ng membership natin dahil nagsalita ang Kamara. O di ba, hindi ba binibigyan ng importansya yan? Hindi ba? Yan ang dahilan kung bakit sa tingin niya, despite na napakalinaw ng mga bilanggit na salita ng Presidente na wala na, tapos na ang history ng ICC sa Pilipinas, ngayon kinailangan pa niya pumunta sa Executive Secretary. Bakit? Kasi hindi niya raw po pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Tandaan niyo po, hanggang hindi pirmado yung budget na yan, lahat ng ahensya ng gobyerno, yes sir, sa Congress. Dahil yan po talaga ang kapangyarihan ng Kongreso. Tama ba ako mali? Is this accurate or not accurate? Diba? Pero alam niyo mo, hindi naman po ako panig lang sa isang kaibigan. Kaibigan din natin po si Speaker. Matalik ko pong kaibigan niya. Panahon ng 1986 na alam naman natin na talagang natanggal ang mga Marcos at Romualdez sa kapangyarihan, wala po akong pakialam. Dahil nung kami mga estudyante, miski talagang kasagsagan ng mga Aquino noon, ako ang aking pagkakaibigan, hindi nakabase kung sino ka. Dahil nga siya ay Romualdez, mas dahilan para tinignan ko kung siya ay pwedeng maging kaibigan. Dahil ako po talaga, doon ako sa underdog palagi. At nung kami po'y unang nagkita ni Speaker, siya po din ay 1 year behind me dahil nga siya ay nanggaling ng Hawaii, no? Sumama doon sa kanyang uncle. Alam ko po yun na lahat ng tao ayaw siyang pansinin dahil siya ay Romualdez sa panahon na kasagsagan ng mga Aquino. Ako wala akong pakialam. Kung mabuti kang tao, kakaibiganin kita. At kinaibigan ko po talaga si Speaker. Yan naman talaga, no? Kahit nasabihin mong ganun, no? Depende na lang sa ugaling ipinakita sa'yo, no? Kung paano ka makikisama sa isang tao. Kasi nung panahon ng Aquino talaga is pinalabas talagang masama yung mga Marcos, no? Wala silang boses noon para ipaglaban yung sarili nila at wala talaga tayong makikita na ipinakita na kagandahang ginawa ng mga Marcos nung panahon ni Apo Lakay, di ba? Halos lahat ng mga bad is yun ang pinakita nila. Kaya talaga sumama ang tingin ng karamihan, lalo na yung mga kabataan ngayon na akala mo maraming alam, na galit sa mga Marcos, ganito, ganto, ganyan. No, hindi na sa PBBM yung pag-uusapan natin dito, yung mga ginagawa ni Apo Lakay, 'di ba? Pero nalaman natin lahat 'yan. Lahat ng mga kagandahan ginawa ni Apo Lakay dito sa Pilipinas nung nanunungkulan siya is nilabas simula nung nauso ang social media. 'Di ba? Dito lumabas, naging fair ang laban. Kasi dati sa mainstream, no, sa napapanood sa TV, hindi naman sila binibigyan ng pagkakataon na ipaglaban yung sarili nila at hindi ipinapakita kung ano ba yung nagawa ng mga Marcos sa bansa natin noon, yung kagandahan ng ginawa nila. Ang pinapakita nila is yung hindi maganda. You Speaker, I really do. Pero ako po, patas naman ang pagtingin ko. Alam niyo po nangyari dyan? Talaga po ang pinagmulan niyan, tambaluslos. So ano sabi ni Speaker?
Ganon ha? Sige, tapyasan ko ang budget mo. O, sino ngayon ang tambaluslos? Vice President ka, but I have power of the purse. Kahit ang budget mo, ang aking pinsan ang nagsulong sa kamera, wala akong pakialam, I am the speaker, tatapyasan ko ang budget mo. Pero akala ni speaker, I have proven my point. Ito naman po nangyari. Matapos yung tapyasan, siya na ay panalo. Pati po sa Court of Public Opinion dahil talagang na-demonize yung confidential file ni VP Sara. Kakamayan na niya si Vice President. Hindi daw nakita ni Vice President ang video. Alam naman ni Vice President, I love her to the core. Pero ang feeling ko, I love her dahil hindi siya plastic. At sa politika talaga, that is so refreshing. Dahil sa politika po, ako'y narito sa larangan politika. Dapat nakaharap sa yan, ganyan, pagtalikod. Yung tipong ang ganda na pinapakita sa'yo, no? Magkasalubong kayo. Hello, hi, ganito, ganyan, pagtalikod mo. Wow! Natuwa kay Harry Roque, kay attorney. Diba? Pero hindi po ganun si Sara, kaya mahal natin siya. Pero nung nakita ko po, ang sabi ko, naku naman, my love, my Vice President, ano ba naman yung makipagkamay ka? Hindi ko naman sinabing makipagplastikan ka. Ano nangyari matapos na isnab ni Vice President si Speaker? Biglang sinulong itong resolution ni Abante. Tao lang din naman kasi si Speaker. Hindi niyo po naman makakait yan. Hindi ko po dinidepensahan din ang ginagawa ni Speaker. Bakit? Kasi yung kanyang gante sa kanyang isnab, abay, ito naman ay lalabagin ng soberenya ng bansang Pilipinas. Napakarami pong namatay para magkaroon ng soberenya, para magkaroon ng independensa, ang kalayaan, ang bansang Pilipinas na ang mga dayuhan hindi na po pwedeng magharing uri dito sa ating bayan. Tapos, dahil feeling niya, ganon, inisnab mo ko, sige, palilitis kita sa ICC. Hindi niya naintindihan na kapag ginawa niya yon, balik na naman tayo sa mga panahon na tayo ay aapihin ng mga dayuhan dahil di umano, hindi natin kaya magbigay ng katarungan sa ating sariling mga kababayan. So parang ganon. Yung naging ganti kay BP Sara kasi parang na-snub at hindi pinansin. Kasi alam naman, parang ito yung pinakita ni BP Sara na kung ayaw ko sa'yo, kung naiinis ako sa'yo, ipapakita ko talaga sa'yo, hindi siya plastic na tao. Maganda rin yan eh. No? Na hindi siya plastic. Kung ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo. Kung gusto niya sa'yo, gusto niya sa'yo. So, parang yung sinasabi ni Attorney Harry dito, bilang ganti, is pinalitis sa ICC si BP Sara, na hindi naman maganda yon, tama. Makokontrol naman tayo doon na para tayong walang sariling desisyon. No? Parang wala tayong sariling batas. 'Di ba? Na kailangan pa sa ibang bansa manggagaling. Oh. So, parang sinasabi dito, hindi talaga natin kaya. Okay lang sana, humingi tayo ng tulong yung about dyan sa problema sa West Philippine Sea. Alam naman natin yung mga ibang bansa is malalakas na kalaban na may tutulong sa ating malalakas ding bansa na mga kaibigan natin. Pero yung tungkol dito sa gantong problema, siguro kaya naman nating lutasin dito sa Pilipinas dahil may sarili naman tayong hustisya dito na bakit pa kailangan pumasok ang ibang bansa sa problema natin na personal dito sa Pilipinas. Diba? Kaya nga po, tama ang sinabi ni Vice President, bigyan naman natin ng kahihiyan ang ating mga West at yung ating infrastruktura, ang katarungan sa Pilipinas. Mr. Speaker, tama po, nasaktan kayo. Tao lang kayo eh. Pero gumanti kayo ng tama, ang ganti dyan sa susunod, isnabin nyo rin si Vice President. Isnaba na lang, no? Ismiran nyo pa kung gusto po. Huwag mo namang ikompromisa ang soberenya ng bayan sa pagganti mo kay Vice President. And I love you, Vice President, pero next time po, miski hindi kayo makipagplastikan, yung common courtesy na lang po. Para nyo lang awa na hindi na lumala ang hidwaan at tayo makaharap na sa mas malaki pang mga problema ng ating bayan. Mali po talaga. Sorry po. Tama po, nasaktan kayo, Mr. Speaker, pero please lang, dapat proportional ang ganti. Ngayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin si Attorney Harry Roque yung nagsasalitang yun nang binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay ha, yung isnaba na yan ni BP Sara at saka ni Speaker. Nagpakatotoo lang si BP Sara sa lagay na yon. Pero matindi naman talaga yung ganti na nangyari. No, ganti talaga nagkakainisan na sila. Kayo mga katunay na mako-comment nyo tungkol dito. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.